All right. Okay, so again, good morning, good afternoon, good evening everyone. It is once again ang ating pong kapihan, no? Ating pong kapihan live Sunday and late tayo ngayon, no? We are now starting as well in our live sa ating TikTok. So everyone, i-share lang ho natin ang ating link whether you are in Facebook, no, watching in our Kapihan Live page na streaming. Of course, with the San Miguel team natin na San Miguel page natin na Facebook page and our Kapihan Live in TikTok. Alright, so later on po, after our live, I will upload this sa ating mga YouTube, no? Sa ating pong YouTube channel natin. So alright, so let us begin ho sa ating Kapihan Live, no? So ang ating topic po ngayon ay kailangan ba natin, no, ng mga HMO o kailangan ba natin ng mga health card, no? Kailangan ba natin ng mga health savings plan? Kung wala ka namang nararamdaman, no? Kung wala ka namang nararamdaman na sakit o kaya healthy ka naman, no? Feeling healthy tayo. So ladies and gentlemen, it is going to be a very good topic for all of us na matutunan ho natin kung paano natin i-share ito, no? And of course, ang atin pong kahalagahan ng atin pong health card, HMOs, and yung ating po mga health savings plan. So ladies and gentlemen, please share yung ating link po ngayon and you guys can ask questions live sa ating pong TikTok or sa ating pong kapihan natin na page in Facebook, no? And I will answer them. No, I'm gonna try to see if I could makikita ko po yung ating mga questions or sa atin pong live or doon po sa ating page, which, just give me a moment, I'm gonna put it on top now. All right. Okay. Hold on. At nawawala ang aking page. Magpasensyahan na po at mahirap mag-live ng hindi natin nakikita ang lahat. Okay. Hold on. Okay. Start our... All right. Okay. So I guess I'd be able to see it. I'm gonna move the other one on. Okay. Just hold on a moment here. Nagahang ang ating screen. So just give me a moment. Okay. I guess not. All right. Let me just see this then. Give me a moment lang po. Miss Maribel, kailangan na kita dito. You need to help me here. Hirap po. Okay. Help me here. Hirap po. Habang wala pang internet si Miss Laarni, wala ho tayong magawa. She could not help me here, but I'm gonna try my best, no? Even going on live in both platforms, it's quite hard for me. So, titingnan ko po from time to time yung ating mga comments, no? And hindi ko lang ho mabasa lahat yung mga nag-greeting, but I will try to answer whatever questions that you may have, whether sa atin pong Facebook natin or sa atin pong what do you call this, sa ating TikTok. Right? So, okay, so yung atin hong topic ngayon, again, no, we're gonna restart again. Ang ating topic ko ay kailangan ba natin ng ating HMO, ang ating health card, even if we are feeling healthy. No? So, there's a lot of people that always tells us this.
nag-advocate ng financial literacy, no? Tayo hong mga nangangampanya pagdating po sa ating mga health card, eto po tayo laging nangungulit, no? But then a lot of people responds to us na, oh, yung atin namang yung ating what do you call this, yung ating health card na sinasabi hindi naman kailangan kasi feeling healthy naman sila, no? Ang kanila hong mga history ng medical hindi naman daw masyadong kailangan na magkaroon ng health card. So these are a lot of issues, no, na tayong mga nangangampanya sa pagdating po sa financial literacy, pagdating po sa ating yung ating pong pag-manage ng tama sa ating pera, at of course our solutions of healthcare, life insurances, investments, no, ay lagi yung china-challenge ito. So ladies and gentlemen, siguro po it is quite a good topic to talk about this today because there's a lot of talking with regards to PhilHealth na last week po ay ito ay na lumabas sa mga news, no, na hindi daw ito nabigyan ng what do you call this, hindi nabigyan ng pondo o kaya ng budget ang ating PhilHealth. So it is quite good to also touch about this. Although our topic today is not about that, no, ang atin hong topic ay hindi doon, pero kailangan din ho nating i-touch dahil dapat din ho maintindihan din ng karamihan kung anong ibig sabihin yan. Dahil marami po kasi na naglalagay ng kanilang mga 2 cents, kanilang mga opinion dahil walang budget, iba ho ang kanilang pagkakaintindi. No? So, medyo bigyan ho natin ng clarification yan today, but it is not gonna be about that. No? Our topic is about needing to have a savings plan, a health savings plan, or a health card, or ang ating mga HMOs, no? Bakit nga ba natin kailangan ito? Kahit ba wala tayong nararamdaman na sakit ngayon. So ladies and gentlemen, kahit ano po ang ating edad, no? Bata man o matanda, kailangan ho natin na pag-usapan ito at dapat ho ay pakinggan po natin, no? Dahil po ang ating pong mga tinatawag na yung health card natin, no, or yung ating pong mga tinatabing pera, ang ating health savings plan, para po pag tayo'y nagkasakit, at least ho, nandyan, no? At least ho, meron. Di ba? So again, you can share ang ating mga link, whether it's in the TikTok live or yung ating pong Facebook live natin. And let's talk about it. Put your questions in the comment boxes, no? And I will try to answer them. All right, so let us begin po. No? So, bakit nga ba natin sinasabi na kailangan pa ba or kailangan ba natin, no, ang ating pong health card? So, to begin with, no, ano nga ba si health card? Ano nga ba si HMO? So, siguro po doon po muna tayo magsimula kasi po pwede ho na hindi naiintindihan kasi ano ba si HMO, no? Bakit ko kailangan yan? Diba? So, siyempre sasabihin niya hindi niya kailangan kasi hindi niya alam kung ano yan. So, si HMO po ay ang ating tinatawag na Health Maintenance Organization. No? Kumbaga po, sa ibang salita, no? Sa Pilipinas po, in the Philippines, we have right now about 25 HMO companies, Health Maintenance Organization companies, that are registered and regulated by Insurance Commission. No? So, ang atin pong tinatawag na mga HMO companies ay ito po yung tinatawag nating mga kumpanya, no? Na bawat isang kumpanya, HMO company na regulated ni Insurance Commission, ay yan po ay meron silang grupo, no? Meron silang kanya-kanyang grupo. Halimbawa po, si HMO Company number 1. Halimbawa lang, no? Hindi na natin lagyan ng pangalan. So, let's just say na si HMO Company number 1 ay meron pong grupo na
grupo ng mga ospital, grupo ng mga doktor, klinika, laboratorio, yan po ay isang grupo sila. No? So si HMO number 1 ay ngayon po ay meron siyang grupo ng ospital, doktor, klinika, laboratorio na accredited niya. Ibig sabihin po, kung ikaw ay miyembro ni HMO number 1, for example, wala akong pangalan ha, basta example lang ito, ay pag ikaw ay miyembro niya, bibigyan ka niya ng health card. No? Si health card na yan ay may iba't ibang plans po. Meron po yan, for example, ang pinili mo na plan ay 100,000 pesos kada taon. No? So, ibig sabihin po, ako na si miyembro ni HMO number 1 ay ngayon meron akong 100,000 pesos na pwede kong gamitin sa isang buong taon, no? Pag ako ay halimbawa nagkasakit po ako sa parte ng katawan ko sa tiyan, for example, o parte ng katawan ko na sa ulo, for example, di ba? So, pag ako ho ay nagkasakit, meron akong health card na hawak na makakapunta ako doon sa grupo ni HMO number 1, grupo niya ng ospital, grupo niya ng doktor, grupo niya ng mga klinika, yung ating mga dentista, no? Mga laboratorio, abay, lahat ho ng grupo niya ay pwede kong puntahan at gagamitin ko yung aking card, no? Ang aking health card. Ibig sabihin po, may budget ako na 100,000 pesos dahil yun yung binayaran ko pang isang buong taon, no? 100,000 pesos na pwede kong magamit doon sa 5 parte ng grupo niya, no? So, kung ako ba, no, ang tanong natin ngayon kung ako ba ay healthy, kung ako ba ay mga walang nararamdaman, kailangan ko pa bang bumili ng health card? Yun ho ang pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan ko pa bang bumili ng ating health card ng mga HMO? There are 25 HMO companies that's regulated by Insurance Commission every single year. Multiple times in a year, nire-regulate niya yan. So para sa ating po mga pangpubliko, alam natin kung saan tayo mamimili, anong mga kumpanya ang pagpipilian dahil alam natin safe ito. Etong ni-regulate ni Insurance Commission. So ngayon, ang tanong ko, kailangan ko pa bang bumili ng health card na ito? Kung ako ay hindi sakitin? Kasi, di ba, sabi natin, si HMO, si health card na ito, ay pwede kong magamit sa ospital, sa doktor, sa klinika, sa laboratorio, sa mga dentista na accredited ni HMO company. So, ladies and gentlemen, hindi ko pa po iniisa-isa ang ating mga HMO companies, no? You can just go to insurance.gov, no? Insurance.ph na insurance.gov natin. Kung isa-search nyo po is Insurance Commission Philippines. I-search nyo. Lalabas po 'yan, insurance.gov, no? So, anyway, you can look at it. Nandoon po 'yan sa ating pong under datas, nakalagay po yung regulated entities, and then papasok ka po doon sa HMOs, no? Health Maintenance Organization, at lalabas po yung listahan ng mga regulated na lahat ng HMO companies in the Philippines. Ladies and gentlemen, these are all HMOs, Health Maintenance Organization. What it means po ay, bakit ka nga ba bibili ng card na ito? Doon sa, halimbawa, sa napili mong HMO company. Kasi po, yung grupo ng HMO company ay may kanya-kanya po sila na kontrata, no? For example po, ako ay doktor, lisensyadong doktor na nagpa-practice ako. Meron akong nagtatrabaho ako sa isang ospital, for example, at of course, nagpa-practice ako doon. So, ako ho ay, kung si ospital na yan ay magpapa-accredit po kay HMO, meaning, si ospital ko ay magkakaroon po ng kontrata, no? Magkakaroon si kontrata kay HMO company na sasabihin ni HMO company na pag ang aming mga miyembro yung bumibili ng aming mga health card
ay magpunta sa'yo, dapat eto lang ang inyong susundan na babayaran nila na rates. May rating system po yan doon sa kontrata. Si HMO Company ay may kontrata kay ospital. Si HMO Company ay may kontrata ngayon sa mga doktor na nagpa-practice doon kay ospital. So kung ako po ay doktor na nagpa-practice doon sa ospital na accredited ni HMO Company, magkakaroon din po ako ng kontrata na pag may nagpunta sa aking pasyente, ay hindi ho ako makakapag-charge ng gusto ko kung magkano. Hindi. Kasi may pinirmahan ho ako na kontrata kay HMO Company na hanggang dito lang ang aking pwedeng i-charge doon kay pasyente. So, yun po ang ibig sabihin ng kagandahan ng HMO, no? Kung may grupo ka, if you belong in a group and whatever hospital, doctors, clinics, laboratories, dentists, all of them that are in what we call na group of an HMO, what it means po ay tayo ay hindi magbabayad ng sobra-sobra. Tayong publiko na miyembro na may hawak na health card, na HMO health card, is not gonna be paying a lot of money. Why? Because yung pinuntahan nating doktor, yung pinuntahan nating ospital, yung pinuntahan nating mga laboratorio, klinika po, ay ngayon ay tinatanggap nila yung card mo, no? Yung card mo na doon po sila magcha-charge ng napagkasunduan na kung magkano lang ang babayaran ng bawat pasyente pag sila ay nagpunta doon kay doktor, klinika, laboratorio, dentista, no? Ospital. Ladies and gentlemen, yan po ang tinatawag na Health Maintenance Organization. So meron ho tayong about 25 of them, no, in the Philippines that's regulated by Insurance Commission. Kasama na rin po diyan si PhilHealth, no? PhilHealth is also what we call na yan ho ay HMO din. Health Maintenance Organization. Pero ang pagkakaiba po ni PhilHealth, siya ho ay integrated sa lahat ng ospital, lahat ng doktor, lahat ng klinika. No? Integrated po siya. So, ibig sabihin po, lahat po ng Pilipino na miyembro ni PhilHealth, no? Na ikaw ho ay nagpa-member kay PhilHealth, ikaw ho ay may PhilHealth number. Ibig sabihin po, kung pupunta ka sa kahit na anong doktor, kahit sinong doktor, kahit anong ospital, no? Ang mangyayari po niyan, ibibigay mo lang ang PhilHealth number mo. Pagbigay mo ng PhilHealth number mo, ang gagawin po ng billing department, no? Ang gagawin ni billing department, bago ka lumabas, bago ka mag-check out, bago ka umalis ng ospital, kakaltasin na po nila yung babayaran ni PhilHealth. Yung matitira na hindi babayaran ni PhilHealth, yun lang po ang lalabas or manggagaling sa bulsa mo. Yung babayaran mo. So kung ikaw ho ay may iba pang health card, pangdagdag doon sa hindi babayaran ni PhilHealth, doon po papasok yung tinatawag nating health card. Doon po papasok ang tinatawag nating health savings plan, short-term, long-term, group, no? Na mga health cards. Dahil hindi naman po kasi lahat mababayaran ni PhilHealth. Hindi ho lahat covered ni PhilHealth. Tandaan ho natin, HMO din si PhilHealth. So meron po yan na listahan ng kung magkano ang babayaran niya kahit saan ka pang ospital, doktor magpunta. Pareho lang ang babayaran niya. So kung ikaw po ay nagpunta sa pampublikong ospital, syempre po, ang presyo ng pampublikong ospital ay mahal kesa doon kay pribadong ospital, di ba? So ibig sabihin po, ang babayaran ni PhilHealth pareho lang kay publikong ospital at kay pribadong ospital. So kung ikaw ho ay
napunta kay pribadong ospital, medyo malaki pa ho ang matitirang babayaran mo. Kasi little portion lang ang covered ni PhilHealth eh. Even if you go to public hospitals po, hindi pa rin mababayaran ng buo ang iyong hospital bill. Meron at meron ka pa rin ilalabas galing sa bulsa mo. So dito po natin sinasabi, mas kailangan nating lahat ng mga Pilipino na magkaroon po ng health card. So doon po sa ating tinatanong, no? Doon po sa ating topic ngayon. Our topic is, kung ako ay wala namang nararamdaman, no? Kung ako ay hindi naman sakitin, kung ako ay tinatawag po natin na bata, no? Pag sinabi natin bata ay hindi sakitin, di ba? Yan ho ang lagi nating naiisip. Kung ako ho ay bata, hindi sakitin, walang history ng mga sakit ang pamilya ko, no? Do you think gugustuhin kong magkaroon ng health card? Kung babawasan pa ang sweldo ko dahil nga bibili pa ako ng HMO? Pero kung ako ay nagtatrabaho, no? Pag ako ay nagtatrabaho, si employer po, required siyang magbigay sa iyo ng PhilHealth. Si employer po ang magbabayad ng PhilHealth mo. And most employers, no, most, I'm not saying that all employers, most employers give you an additional health card. No? They give you an additional health card na sila ang nagbabayad para po sa lahat ng empleyado nila, pag sila ay nagkasakit, may PhilHealth na, may health card pa. So kung ano ang hindi babayaran ni PhilHealth, si health card ang sasalo. Yun po ang most employers. Why is it that most employers would do this? Bakit nila gagawin yan? Kasi po, kung ako si employer, sino ba ang uutangan pag walang pangbayad sa ospital ang empleyado ko? Kailangan kong pumasok na ang empleyado ko kung magaling na siya, di ba? Sino uutangan? Di ba ako din? Akong si employer. On top of that, kung ako po si employer at magbibigay ako ng benepisyo, dagdag na benepisyo sa aking pong mga empleyado, alam niyo po, tax deductible yan. Ibig sabihin, hindi ako matatak sa aking mga income dahil minus ko doon yung pinambayad ko sa aking mga empleyado. Because it is a benefit. It is an expense for the company. No? So again, benepisyo po yan kay employer. Kaya most employers would also give the extra health card for the benefit of the employee and for the benefit of the company in terms of taxes. So ladies and gentlemen, kung ikaw ho ay employed at magbibigay ng libreng health card si employer, syempre may PhilHealth na ako. Meron pa akong ang extra health card. Wala na akong ilalabas sa aking bulsa. Bayad na eh. Meron naman po na si employer na sasabihin niya, o sige, bibigyan kita ng HMO na dagdag sa PhilHealth mo, pero hati tayo. No? Kalahati ikaw magbabayad, kalahati ako. Ibig sabihin po, kailangan ng approval ni employee. Pag sinabing approval ni employee, hindi po lahat, no? Hindi po lahat na employee ay pumapayag kasi. So sasabihin ni employee, ayoko. Kulang na nga sweldo ko. Babawasan mo pa para lang bigyan ako ng health card. Hindi ko naman kailangan yan. Hindi naman ako sakitin. Wala naman akong sakit. Bakit ko kailangan yan? Yun, ladies and gentlemen, ang ating topic ngayon. Dapat ka nga bang magkaroon ng health card kahit wala kang nararamdamang sakit? Ladies and gentlemen, isang tanong ko po sa karamihan dito. Kung tayo po ay alam natin na nagugutom tayo araw-araw, no? Alam natin na may posibilidad tayo na sa isang araw na ito, magugutom ka mamaya. Ngayon, hindi ka pa gutom,
No? Pero mamaya alam mo, magugutom ka, maghahanda ka ba ng pagkain mo? Di ba po? Oo. Pero ngayon, hindi pa ako nagugutom. So, kailan ho ako maghahanda ng pagkain? Kung kailan gutom na ako? O ngayon, na hindi pa ako gutom? Kahit wala akong nararamdaman na gutom, maghahanda na ako ng aking pwedeng kainin mamaya. Ganun din po sa ating mga tinatawag na, let's say, no, ang atin pong tinatawag na pag umuulan. No? Alam naman ho natin, sinasabi naman sa mga forecast na, uulan bukas. Magdadala ka ba ng payong? Well, of course, not all, no? Lalo na po sa Pilipinas, ang ating pong weather forecast, laging nagkakamali yan. But most of the time, dito sa Amerika, ang weather forecast is really actually true up to the specific hour. No? Kailan magsisimula, kailan hihinto, nandyan po yan sa ating mga telepono. No? Most of the time. So, ang tinitingnan ho natin ang weather, malamig bukas, o mainit bukas, o uulan bukas. Maaraw bukas, magdadala ba ako ng payong? Ladies and gentlemen, ganun din po pag sinabi natin sa ating mga sakit. Di ba? Hindi naman ho lahat ng oras sasabihin, hinahahangarin mo na magkasakit ka. Pero, pwede Pero, pwede kang magkasakit Anytime. So, kailan ka maghahanda? Kung may sakit ka na o yung wala pa? Ladies and gentlemen, it is the same concept sa ating pong tinatawag na life insurance. It is the same concept. Ang life insurance, sinasabi na pag binibenta natin, ano ang sinasabi sa atin? Bakit? Mamamatay na ba ako? Ba't mo ako binibentahan ng life insurance? Diba? Yan ang laging pamimiloso po na sagot sa atin. But ladies and gentlemen, kung patay ka na, paano kita bibentahan? Diba? Kung patay ka na, sinong pipirma? O, kung kailang may sakit ka na, saka kita bibentahan, abay hindi ka na po ma-approve. Ang tanong doon, bakit mo ba kailangan ng life insurance? Bakit mo ba kailangan ng health card? Bakit? Doon sa posibilidad na ikaw ay magkasakit, doon sa posibilidad na ikaw ay kunin ni Lord ng maaga na wala ka pang ipon. Ladies and gentlemen, kaya ka naghahanda para pagdating ng oras na kailangan mo, meron ka na. So pag sinabi ho natin na si health card ay para doon sa ating pag tayo ay nagkasakit, hindi ko sinasabing may sakit ka ngayon kaya kita binibentahan. Because kung may sakit ka na, hindi ka na po maa-approve. Kung ikaw ho ay may grabing sakit na, you are no longer insurable unless that it is a group health card. Bakit? Kasi pag group po, ibig sabihin, hindi nila tinitingnan isa-isa ang empleyado. Sino ba dyan ang may sakit? Hindi ho. Ang gagawin lang nila, gaano karami empleyado mo, o eto ang babayaran mo. Si employer, o babayaran niya ito, o kaya tatawad yan, o kaya maghahanap pa siya ng ibang mga HMO companies at siya ho ay magbibiding. Sino ang pinakamura sa inyo? Yun ang aking kukunin. No? So ladies and gentlemen, this is what we are talking about. No? This is what our topic is about. When do you make sure? When do you get a health card? When do you buy a health card? When do you buy an HMO health card? When do you need it ba? Kung alam mo po kung kailan ka magkakasakit,
aba, napakagaling mong tao. Hindi naman ho natin alam yan kung kailan tayo magkakasakit or kung magkakasakit tayo. Kaya dapat paghandaan mo na. Habang wala, habang bata, habang kaya mong paghandaan. On top of which, there are what we call na long-term care. There's what we call na health savings plan. No? A health savings plan. What does that mean? No? Anong ibig sabihin naman? Parang napakarami namang dapat pag-aralan. Abay, oho, maraming dapat na ituro eh. Ang health savings plan po ay para po itong, let's just put it this way. Kung ikaw ho ay gustong magkaroon ng bahay, pero wala ka pong cash, no, na pangbili ng bahay kaagad. Ano ho ang ginagawa mo? 'Di ba umuutang tayo, mag-i-installment tayo doon sa ating uutangin, no? Para na mabayaran ito, para yung bahay mo ay magawa, no? Ma-construct siya o kaya mabili mo ng installment or mga condominium, 'di ba? Binibili ho natin ng installment. Bibili ka ng kotse, wala kang cash. So ano gagawin mo? Bibilin mo ng installment, no? So ladies and gentlemen, maraming tao magsasabi, "O bakit ka magi-installment?" Kasi kumikita ako eh. Hindi ko kayang bayaran ng cash isang beses, isang bagsakan. Hindi ko kaya yun. Pero dahil kumikita ako, pwede kong i-installment. Pwede kong pag-ipunan yan. Habang nagtatrabaho ako, mabibili ko rin yan. Kasi mafu-fully pay ko rin ang kotse, mafu-fully pay ko rin ang bahay, mafu-fully pay ko rin yan. Sinong nakakaalam ng ganyan? Di ba po? Lahat tayo. Alam natin ang ganyang proseso. So ladies and gentlemen, that is what we call planning. No? Hindi mo pa kaagad makukuha ang bahay o hindi mo pa kaagad makukuha ang iyong mga pre-selling na kondo, no? Dahil ginagawa pa lang, pero ini-installment mo na ngayon kasi habang nagtatrabaho ka ngayon, kumikita ka, may parte kang tinatabi, pambayad doon sa kondo, pambayad doon sa bahay, pambayad doon sa lupa, sa kotse, sa kung ano man ang binibili mo, motorsiklo, no? O kaya mag-open ka ng business, uutang ka muna sa bangko para makuha mo na ang pera, makapagsimula ka na ng business mo, pero pa konti-konti mong binabayaran si bangko, di ba? So ladies and gentlemen, what if kung sabihin ko sa iyo, napakamahal magkasakit sa Pilipinas. Napakamahal magkasakit, period. Ospital, doktor, klinika, no? Even dentista, napakamahal po. So ladies and gentlemen, paano kung pwede mo palang pag-ipunan? Paano kung meron palang paraan na tulad ng bahay, tulad ng kotse, tulad ng kung ano-anong binibili kong ini-installment ko, ay pwede rin pala akong magtabi na tinatawag nating health savings plan na pag ako ay nagkasakit, wala pa akong sakit ngayon, pag nagkasakit ako, meron akong huhugutan ng pera. At paano kung meron palang such thing as a long-term care health savings plan na HMO din, na health maintenance organization din. Yes, ladies and gentlemen, there is such a thing. We call it our Kaiser Ultimate Health Builder. Uulitin ko po. In the Philippines, there's only one company that could offer you an HMO long-term care. It is a health savings plan na ikaw mismo, ang nagtatabi ng pera mo sa HMO company na Kaiser. We call it Kaiser Ultimate Health Builder. It is a health savings plan na ikaw ang nagtatabi ng pera mo habang nagtatrabaho ka, habang ikaw ay kumikita, nagtatabi ka.
pwedeng kada buwan, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annual, pwedeng kada taon. Sa loob lamang ng 7 taon mo pagtitiisan na magtabi. Sa loob lamang ng 7 taon. And then, iwan mo lang dyan. Hayaan mo lang siyang lumago. Hayaan mo lang siyang kumita ng pondo. Kasi healthy ka pa, di ba? Kasi hindi ka naman nagkakasakit, di ba? So, mas magandang magtabi ka na ngayon. Ladies and gentlemen, what if you have both worlds? Health maintenance organization na siya, and at the same time, health savings plan pa siya. Magkakaroon ka ng kontrata na nire-regulate ni Insurance Commission. Ibig sabihin po, hindi lang yan yung savings mo ang pinag-uusapan natin. May benepisyo ka pang nakukuha dito kay HMO company na si Kaiser para po ito ang ibigay niya sa iyong dagdag benepisyo dahil ikaw ay nagtatabi para doon sa kung kailangan mo na. Hindi ngayon, saka, no? Later. Pag kailangan mo na, meron ka. So ladies and gentlemen, this is what we call an option for everyone. It is not required for all of us to save. It is the same as hindi naman ho lahat ay nire-require natin na dapat ikaw ay mag-savings, no? Na dapat ikaw ay magtabi. Abay, ikaw pa rin ho magdidesisyon yan. No? Magtabi ng perang kinikita mo kada araw, kada linggo, kada buwan. Abay, hindi naman ho natin nire-require ikaw. Pero tinuturuan kitang, dapat. No? Ganun din po pagdating sa ating mga health savings plan. It is recommended. It is the number one recommendation that we tell all of our clients. Make sure na magtabi ka. Make sure unahin mo ito. Make sure bata ka, matanda ka, hanggat insurable ka, kumuha ka. Wala kang pera, sobra-sobra pera mo, gaano ka pa kayaman, dapat meron ka. Bakit? Kung may pera ka ba, hindi mo na kailangan ng HMO? Kung ako ho ay may Uber daming pera, bakit ako magbabayad ng mahal? Kung pwede naman ako magbayad ng mura. Bakit? Sa tingin mo ba ang mga mayayaman hindi bumibili sa sale? Bumibili din po yan sa sale. So, ganun din po sa ating tinatawag na health card, HMOs, health savings plan. Ladies and gentlemen, we need to start right now. Kumikita ka, di ba? Healthy ka, di ba? Ikaw ang mas lalong dapat kumuha ngayon kasi maa-approve ka. Pag may sakit ka na, hindi ka na maa-approve. Ladies and gentlemen, the company Kaiser International in the Philippines actually offer an HMO long-term care. It is for every Filipinos. Whether you live in the Philippines or not live in the Philippines yet, dahil ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, mas lalong dapat meron ka. Bakit ho? Ang pinag-uusapan natin, nag-iipon ka para pag ikaw ay nagkasakit na, meron kang panghuhugutan. Ulitin ko po, kahit wala ka sa Pilipinas, ikaw ay nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, no? Mas lalong dapat meron ka. Mas lalong dapat na simulan mo ngayon. Dahil po, ikaw ay nasa ibang bansa, ibig sabihin hindi mo gagamitin. Ibig sabihin, lalago mo na ng lalago ang pera. Ang pondo na tinatabi mo, lalago po muna. Pagpasensya na po at ang ingay ng aking aso. I apologize for that. Wala akong magawa doon. Nagagalit sa kapitbahay ko. No? But ladies and gentlemen, we are here to educate everyone.
Why is it that we need health cards? Why is it that we need ang ating HMO health card? Para hindi tayo magbayad ng mahal pag tayo ay nagkasakit. Yan ho ang tinatawag na ating kakailanganan pag tayo po ay pumasok sa ospital. Dahil hindi lahat ay babayaran ni PhilHealth. Hindi lahat ay kayang bayaran ni PhilHealth ang iyong pangangailangan sa ospital, doktor, klinika, laboratorio, hindi ho lahat. May specific lamang na rates na babayaran si PhilHealth. So again, we go back doon sa ano nga ba ang kayang bayaran ni PhilHealth? No? Doon muna tayo. Ano nga ba ang kayang bayaran ni PhilHealth? So dito na po papasok yung chismis last week. No? Dito na po papasok yung issue natin last week na lumabas na po sa ating mga news, lumabas na po sa ating pong mga online, no? Sa mga even the videos talking about PhilHealth na hindi nagkaroon ng budget galing kay gobyerno. Right. So, let's put it in a way na madali ho nating maintindihan, no? Si PhilHealth po ay programa yan ni gobyerno, no? Si PhilHealth po ay programa ni gobyerno na ginawa po mismo si PhilHealth na pupondohan ng gobyerno si PhilHealth kada taon na gumagawa sila ng budget, no? May portion na pumupunta kay PhilHealth. Alright? Tayong mga Pilipino ay magpapamiyembro kay PhilHealth. Tayo ay nagbabayad ng ating subscription kay PhilHealth, no? Kada taon, from the start na mag-enroll tayo, no? Until our age na 60 years old, tayo po ay nagbabayad ng ating parte, ating annual natin, no? Na premium natin nagbabayad tayo kay PhilHealth. Kung hindi ikaw ang nagbabayad, si employer mo ang nagbabayad. Kahit po ang ating mga kasambahay natin, yung employer po nila, ikaw ang dapat magbayad ng PhilHealth ng ating pong mga kasambahay. No? So, ibig sabihin po, lahat tayo mga Pilipino ay dapat miyembro ni PhilHealth. Lahat tayong Pilipino ay dapat nagko-contribute kay PhilHealth. So, isa din po doon na nagko-contribute sa kanya, syempre, si gobyerno. Binibigyan siya ng pondo. Di ba? Kada taon niya, binibigyan din siya ng budget para sa kanya. So ladies and gentlemen, I just want to correct a lot of people, especially a lot of our partners in IMG, no? I see a lot of us na nagpo-post po ng negative comments about our PhilHealth, no? Dahil wala daw budget next year. Mali po 'yan, okay? I am not saying that I agree with what the government decided. Siyempre, hindi na ho natin hawak yan. Kung ano man po ang desisyon ng ating gobyerno, hindi po natin hawak yan. Pero lahat ng desisyon nila may rason. Diba? Lahat naman po tayo. Lahat ng desisyon na ginagawa natin, may rason po kung bakit yan ang ating desisyon. So pagdating po sa desisyon ng ating mga gobyerno, siyempre po, hindi natin kayang ibahin yan. No? Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin kontrolado yan eh. Kaya nga po tayo may eleksyon, di ba? Tayo ang naghahalal ng mga taong ilalagay mo sa upuan para sila ang magdesisyon sa ating pong pagdating sa ating mga dapat pagdesisyonan sa ating gobyerno. Di ba? So ladies and gentlemen, for the next year, what the government decided ay hindi nila lalagyan ng budget si PhilHealth. Pero nandiyan pa rin si PhilHealth. Hindi ho nawala si PhilHealth. Hindi lang ho magko-contribute si gobyerno next year. Pero may rason po sila. Ang rason nila ay may malaking reserba na pera si PhilHealth na hindi na
bibigyan ng budget next year si PhilHealth kasi sobrang laki na ng kanyang reserbang pera na panggastos sa 2025. So ladies and gentlemen, we do not condemn PhilHealth. We do not condemn our government. Why? Tayo ho ang naghalal sa kanila para umupo, di ba? Tayo ho ang naghalal sa kanila para sila ang magdesisyon para sa ating bansa, di ba? So wala ho tayong kontrol doon. The only thing that we need to do, that we can do, the only thing that we can do is to make sure yung para sa sarili natin ay meron tayo. Ladies and gentlemen, ang ating pong PhilHealth ay may 600 plus billion na pwedeng gastusin ni PhilHealth doon sa portion na babayaran niya galing sa rating system niya sa lahat ng miyembro niya. So meron po siyang pondo na pwedeng igastos. Hindi nawawala si PhilHealth kahit walang budget kay gobyerno. Siguro po si gobyerno ay may limitado na pondo na they would rather put it elsewhere. Kasi marami naman ang pinagbabudgetan, di ba? So they would rather put it elsewhere dahil nakikita nila may malaking pondo naman si PhilHealth. So ladies and gentlemen, yung parte po na politics side, hindi na ho natin pag-uusapan yan, no? Kasi ho, hindi naman ho natin mababago yun. Ang atin pong concern ngayon, ang atin pong topic ngayon, ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung dapat paghandaan ng bawat isang Pilipino? Kahit saang parte ka pa ng mundo, Pilipino ka pa rin, may posibilidad ka pa rin umuwi or mag-retire sa Pilipinas na dapat mong paghandaan ngayon. Ladies and gentlemen, ang tingnan mo yung sarili mo. Ano nga ba ang meron ako? May ipon na ba ako? Sumisweldo ako, di ba? Kumikita ako? Nagtatabi ba ako? Nagpapalago ba ako ng aking tinabi galing sa sweldo ko? Meron na ba akong health card? Dahil pag nagkasakit ako, kulang si PhilHealth? Dapat may health card ako dahil hindi lahat ng oras puno ang laman ng bulsa ko. Kung may health card ako, may pangdagdag ako kay PhilHealth. Pag bigla akong kinuha ni Lord, wala pa akong ipon, may life insurance ba ako para mabayaran pa rin lahat ng aking inakong responsibilidad? Nabawasan ko na ba lahat ng utang ko? Nabayaran ko na ba lahat ng aking mga gastusin? No? Na yung mga utang ko na napakalaki ang aking mga interest. Nabawasan ko na ba? Aba kung hindi pa, bawasan ko na muna. May emergency fund na ba ako? Na pag may bigla ang gastusin, aba ang nasa isip ko, okay lang yan, ipangungutang ko yan. Aba hindi ho, utang ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, yung sarili mong itinabi mo na hindi mo iisipin o mangungutang ako kay kumare, mangungutang ako kay kumpare, mangungutang ako kay kapitbahay, kay kapatid, kay magulang, kay anak. Hindi ho. Bakit? Meron akong itinabi. Meron akong emergency fund. Ladies and gentlemen, these are the things that we should be talking about. All of you, financial educators, all of you from insurances, abay wag niyo hong ipagdiinan na ilagay sa social media na si PhilHealth walang pondo next year. Si PhilHealth wala na. Abay hindi po yan. PhilHealth is still there. May budget, hindi lang po siya dinagdagan ng budget galing kay gobyerno. Pero meron siyang reserba. Whether I agree on it or not, we're not talking about that.
I have my opinions on it, but I don't have to show it in social media. Why? Because I am in marketing. I am in social media to educate people. I am in social media to educate about how to manage my own money that I share to others. How to manage your own money. I am in social media to inform people of what we should be doing ourselves. Kasi yun, kaya nating kontrolin. Si gobyerno, hindi mo kayang kontrolin. The only time that you can control si gobyerno ay doon sa araw na pwede kang bumoto. Kung sino ang ipapaupo mo na siya ang magdidesisyon para sa'yo. So ladies and gentlemen, today, what I am encouraging everyone, be positive and support your government. Whatever decisions that they make, sila ang nakaupo eh. Suportahan mo na lang na yung mga taong nasa paligid mo ay maintindihan nila kung ano ang ginawa ni gobyerno. But at the same time, para maintindihan lang nila na hindi sumama ang loob nila sa mali na pagkakaintindi. Pero po, meron siyang magagawa eh. Yung kaya niya sa sarili niya. Bawat isa tayong mga Pilipino, kaya naman po nating protektahan ang ating sarili, di ba? Wala po kay employer, wala kay gobyerno, wala kay union mo, wala po kay broker, wala kay banker. Ang pagdating sa ating pagkakapera, nasa atin po ang desisyon. Ikaw ang kumikita, ikaw ang nagtatrabaho, ikaw ang magtatabi ng pera mo, ikaw ang magpapalago ng pera mo. That is the reason that everybody should educate themselves. Hindi puro chismis. Minsan, mali pa ho ang ating chinichismis. Ladies and gentlemen, use the social media the right way. If you don't agree with your government, then educate yourself. If you don't agree with your employer, then educate yourself. How? By making sure na i-manage mo ng tama ang perang natatanggap mo. Dahil if you educate yourself on how to grow your own money, at may binigay si gobyernong tulong sa'yo, may binigay si employer na tulong sa'yo, salamat, may binigay ka. Pero hindi yan lang ang aking aasahan kasi may sarili ako na sinigurado kong tinabi ko para pag nangailangan ako, meron ako. Ladies and gentlemen, education, financial literacy is for everyone. You just need to do it. Kailangan lang po nating gawin. Kaya po si International Marketing Group is here to campaign for you, every single one of us, to understand paano mo hahawakan ng tama ang ating perang kinikita araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Tayo, ikaw ang kumikita, ikaw ang naghihirap para kitain ang perang yan. Abay, pag-aralan mo po, anong gagawin mo pag dumating na sa palad mo? Yun ang dapat mong pag-aralan. At pag may natanggap tayong ekstrang benepisyo galing kay employer, kay gobyerno, sa ating pong mga union natin, sa ating pong mga broker natin, sa ating pong mga bangko natin, abay, salamat, no? Tama pala ang naging desisyon ko na ako ay nagtrabaho sa iyo, na ikaw ay hinalal ko, na sa iyo ako naglagay ng pera ko, na ikaw ang ginamit kong broker ko. Why? Kasi pinakita mo, kasabay ko, pinagtrabaho mo ang pera ko at kumita ito. Binigyan mo ako ng benepisyo. But I don't just rely on you. I rely on myself first because I plan for myself. I educate myself. So ladies and gentlemen,
Ladies and gentlemen, ito po ang ating tinatawag na personal money management. You need to educate yourself. You need financial literacy, and that's why at the end of the day, all Filipinos need international marketing group. All of us, we educate everyone. On top of that, may dagdag pa ho tayo na maisi-share sa inyo. Ladies and gentlemen, meron ho tayong tinatawag na party list. Okay? Meron ho tayong tinatawag na party list. Kung tayo ho ay naghahalal ng mga tao sa nauupo na maging presidente, senador, mayor, lahat po yan ay hinahalal natin. Meron din po tayo na hinahalal na party list. No? Ang party list po ay hindi lang po dekorasyon sa ating balota. Dapat ho intindihin ninyo, para saan ang party list na yan? Ang party list po ay yan ho yung kumbaga grupo na pupondohan ng gobyerno na hindi si gobyerno ang magde-decide. Si tao, si Pilipino na naghalal kay party list. So automatic magkakaroon ng pondo pag siya ang nahalal. So pagdating po sa ating balota, kung ano yung pinaniniwalaan mo na makakabuti sa buong Pilipinas, yun po ang dapat na ihalal mo. So, ladies and gentlemen, dahil ang pinag-uusapan ho natin ngayon ay healthcare, I wanted to show everyone that there is such thing na healthcare party list. Kung ang ating po na concern is our healthcare, di ba po magandang magkaroon ng healthcare party list? That is number 152. Uulitin ko. Number 152, Heal PH party list. Number 152 sa balota. Okay? Tandaan niyo po ito. Number 152. And I will post it in our Facebook page, in our Kapihan Live natin, na TikTok natin, na page natin. I will post it, no? Our number 152, Heal PH party list. Ibig sabihin po, tayong mga Pilipino na boboto, lalo na yung mga Pilipinong nasa ibang bansa, abay, siguraduhin nyo po na bumoto kayo. Mag-register kayo sa inyong konsulado, kung saan ang pinakamalapit sa iyo, i-register ninyo para email po sa inyo ang balota, no? Para sa mga nasa ibang bansa na mga Pilipino, para po email sa inyo ang balota at boto kayo, kailangan po ay magrehistro kayo sa inyong mga konsulado. Magrehistro ka. Pilipino ako, nandito ako sa bansang ito ang aking address. Pag dumating na ang balota, email nyo sa akin ito. That's why ikaw ho ay pupunta doon kay konsulado at nandoon na rin po yan. Nandoon na ang envelope, no? Para email nila sa iyo ang inyong tinatawag na balota. So ngayon pa lang, gawin na ho natin yan. Anywhere you are in the world, all Filipinos, kahit ho ikaw ay naging citizen na sa ibang bansa, ikaw ho ay magrehistro na mag-dual citizen ka para pwede kang bumoto sa atin. Ladies and gentlemen, I encourage everyone, bumoto po tayo. Lalong-lalo na sa ating pong kalagayan ngayon sa Pilipinas. No matter what, you are still a Filipino. You are a Filipino first before you became a citizen of another country. Therefore, you have all the right to become a dual citizen, no? At ikaw ho ay bumoto. At siguraduhin niyo po na huwag niyong kakalimutan, number 152 of our Heal PH
party list. Ano ang ibig sabihin nito? Ladies and gentlemen, I will show the video sa atin pong what do you call this, sa atin pong dito sa Facebook, no? So just give me a moment. I will show this. Just hold on. Ako po ay mawawala lamang ng sandali sa ating TikTok, but I will show our video. Hold on a moment. Okay. Okay, just hold on. Okay. So, okay, so just give me a moment. Babalik po tayo sa ating TikTok. All right, I hope I'm still back. Okay. All right, I'm back. No? So sa atin pong TikTok live, I will just post ang atin pong video of our Heal PH, no? But with our Facebook natin na page, I will show and share to everyone ang atin pong tinatawag nating Heal PH natin, number 152 na party list. Ano nga ba ito? Bakit importante sa ating lahat ito? So just give me a moment. Let me share this. Okay, so ladies and gentlemen, please watch this at ulit-ulitin niyo po ito. Ito ho ang rason kung bakit kailangan natin ang ating number 152 Heal PH party list. Awesome. All right. Okay, so ladies and gentlemen, yun po ang ating Heal PH, no? So for all of you na hindi po nakikita yung video only because I was just posting po yung video or sharing the video sa ating pong Facebook natin, no? So I just apologize for that dahil po sa Facebook lang po natin pwedeng i-share, no? But just give me a moment, babalik tayo doon sa okay. All right, there we go. Hold on, let me just put this on the left and then right. Okay, so now we're back. Okay, so everyone sa ating pong TikTok natin, I will post the video after our live, no, para makita niyo po yung ating Heal PH na party list, no, number 152 sa balota. So please make sure ho na i-share natin ito at ang kagandahan pa po nito, no, every one of you, everyone na nakinig po, mapanood ninyo ito. We will post it as well together with a QR code. No? The QR code that we will be posting in all of the pages of Kapihan Live, whether in Facebook, in YouTube, or in our TikTok.
The QR code will make you register, no? Pag nag-register ka po sa ating QR code na ito, that is a registration doon kay Heal PH natin na party list. So ang ibig sabihin po, bibigyan kayo ni Heal PH, no? Ni Heal PH ang ating pong party list ng 30,000 pesos na personal accident insurance. Right now, no? Pag nag-register kayo, ang atin pong Heal PH, dahil nangangampanya sila para botohan natin sila, which alam ho natin na mas makakatulong ito sa Pilipino, no? Makakatulong ho sa ating lahat ito, sa ating pong healthcare. Tandaan niyo po, hindi lang para sa sarili niyo. Paano na yung ating pong mga hindi talaga kayang magpa-ospital, no? Yung ating pong mga seniors natin. Think about them. Not just yourselves. Ladies and gentlemen, this is the best way for us to help everyone in the Philippines. It is not just, may isang grupo lang natutulungan natin sa balota, no? Isang grupo ng kung ano man hong mga ibang party list. Yes, I understand. But ito ho ang napaka-importante eh. Lahat tayo pwedeng magkasakit eh. So, sino ang apektado? Sino ang magbebenepisyo? Diba lahat tayo? So, ladies and gentlemen, we should put this as our number one campaign. Number 152, Heal PH Party List. Huwag nyo pong kakalimutan, we will put the QR code, mag-register na po kayo para matanggap ninyo yung 30,000 personal accident insurance sa iyong email address, yung policy. Ipapadala ka agad sa inyo dahil nagrehistro ka, na susuportahan mo pagdating ng ating eleksyon, susuportahan mo ang ating Heal PH party list. And ladies and gentlemen, at the same time, no, I will also add another QR code para po sa lahat ng gustong matuto sa pangpinansyal. Ang ating pangangampanya ukol sa pagkakapera, paano mo hahawakan ng tama, paano mo pag-aaralan ito. From International Marketing Group po ang ating campaign natin. To campaign and protect, we will also post in our Facebook page, in our YouTube, and in our TikTok page ang ating QR code for you to have an additional 20,000 pesos personal accident insurance. All you have to do, mag-register kayo dyan. So, dalawa po na QR code, no? Ipo-post natin 'yan. And at the same time po, yung nagpadala ng link sa inyo ng ating pong Kapihan Live ngayon, yung nagpadala or nagtuturo sa inyo ng about IMG, pangangampanya ni IMG, siya po mismo ang kausapin mo, no? Siya po mismo ang kausapin mo, mag-sit down ka sa kanya dahil siya po mismo ang magbibigay sa iyo ng personal na QR code para sa pangangampanya natin ukol sa pagkakapera with IMG. So ladies and gentlemen, please make sure to know about everything. Please make sure to understand how to manage your own money. Please make sure to understand, no, the value of having a healthcare. The value of starting your health card right now. The value of starting your health savings plan long term. Tinatawag natin Kaiser Ultimate Health Builder. Start it right now. Alam niyo po, pag ikaw ay medyo binigyan pa ng mas magandang blessing at ikaw ho ay insurable pa, yung ating Kaiser Ultimate Health Builder na plan, may kasama pa hong bonus yan na term life insurance. May bonus pa ho yan. Pero hindi lahat ay naa-approve. Kaya habang bata ka, habang wala kang sakit, simulan mo nang mag-apply ngayon. Magtabi ka na ng pondo. Kada sweldo, kada buwan, magtabi ka na diyan sa iyong health savings plan. And only one company in the Philippines offer
long-term care. That is Kaiser International. Kaiser Ultimate Health Builder Plan. The person who sent you this link, the person that you know from international marketing group, sit down with them. They will show you the benefits. They will show you how to begin, how to start ang ating pong long-term care. Ladies and gentlemen, I cannot stress it enough. We need to prepare, we need to secure our healthcare. We need to make sure na kahit po ang ating bansa ay kailangan nating tulungan. Kahit ikaw ho ay hindi na nakatira sa ating bansang kinagisnan mo, dapat ho, bumoto pa rin tayo sa sumunod na eleksyon. Do not forget, number 152. Number 152, Heal PH Party List para po sa ating healthcare. Para po gumanda ang ating mga pampublikong ospital. Lahat ho ng Pilipino ay magkaroon ng libreng health card. That is our number 152, Heal PH Party List. Hindi ho tayo nangangampanya ng kung sinong mga gobyerno na uupo, no? Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung benepisyo ng bawat isang Pilipino na kailangan ho natin ng libreng health card. Marami po sa atin ang, gusto kong mag-migrate sa Canada, gusto kong mag-migrate sa Europe. Bakit? Kasi libre ang kanilang medical doon. Paano po kung si Pilipinas pwede palang gawin yun? Anong gagawin mo? Number 152 sa balota. Heal PH Party List. Wag ho natin kalimutan yan. Alright? So maraming salamat po sa ating mga lahat ng nag-join ngayon, no? We just wanted to encourage everyone to really understand and campaign for our healthcare system, for our understanding of our health card, ang ating mga HMOs in the Philippines, understanding on what we actually need. And sana po ay tuloy-tuloy ninyong i-share ang ating pong link ngayon, no? I will upload also in YouTube ang kabuuan po ng ating episode today, no, sa ating Kapihan Live, and of course in our TikTok I will do a short clip as well, and you can still watch yung replay po ng ating Kapihan Live ngayon. Alright, so maraming salamat po sa lahat, and I'll see you guys back here again next week. I don't see naman mga messages or questions sa atin pong dito sa live natin in Facebook, and also mga greetings, no? And I thank you everyone, and also yung mga nagpadala ng stars, maraming salamat po. It supports our page, no? So maraming salamat po, and continue to share yung atin pong link natin and the replay. All right? So thank you everyone. I'll see you guys back here again next week, no? It is almost our Christmas, no? So we will have a good episode next week, ang ating pong Christmas episode natin, no? Of course, we will still do ang ating pong crumbs natin, no, on actually Christmas Day to greet everyone, lalo na po ang ating mga OFWs natin na hindi po nakakauwi, no? But we will have that as well. But at the same time, in next week po yung ating Christmas natin na in Kapihan. So I am hoping na yung ating mga ibang leaders will join me, no, sa ating pong Kapihan na Christmas episode natin. And let's see if Miss Kate would be available next week. I'm calling you out right now, Miss Kate. Siguro panahon na para bumalik ka na, no? Alright, so maraming salamat po. God bless everyone, and thank you for sharing ating Kapihan Live. All right, hold on.